Ito magandang balita. Maraming congressman led by Speaker Martin Romualdez nagpunta ng Lipa. Ano bang binigay dito? Cash assistance saka rice distribution. Uy, namigay ng rice at pera. Hindi lang si Speaker, mukhang maraming congressman kasama. Ito, panoodin nyo. Ayan o. Attorney Martin Romualdez. Ayan o. Ayan o, pinakikilala o. Oo. Kasama ang pride ng Batangas. Palakpakan po natin, Secretary of Finance, Ralph G. Recto. Ayan o. So, congressman tsaka cabinet secretary. Sa ating mga ginagalang na miyembro ng 19th Congress, sa ating pong mga mayors, at sa inyo pong lahat, muli po, magandang umaga. Alam mo ninyo, kitang-kita sa bagong Pilipinas Galing, ha? Fair, ang pagkakaisa House of Representatives, ano ho, sila yung nag-cover nito. Ay binababa nila ang Salamat sa Kongreso. Sa mga tao. Pag ang tayo po ay nagkakaisa, kayang-kaya, basta sama-sama at nagkakaisa. Muli po, maraming salamat at nabuhay po tayong lahat. Ayan, isa lang sa mga speaker yan. Sa lokal na pamahalaan. Ayan. And to give his message of support sa ngalan ng ating former Governor Vilma Santos Recto, ating palakpakan, Honorable Ryan Christian Recto. Ayan o. So, nandun po ang mga congressman, mag-asawang si Secretary Rap Recto at Vilma Santos para ho nagbigay ng ayuda. Wow, ito maganda. Good news. Ayan o. Card. Ayun pala ang ibig sabihin ng card. Cash assistance and rice distribution. Card program. Sa Lipa, Batangas ginagawa. Ayan o, tayong congressman o. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa event na to. Thank you for coming. Ayan, Sabi na rin po sa mga mayors natin. And of course, ay ba yung anak ni Vilma Santos, bata pa, nagsasalita na rin ha. Ayan o. Nandiyo mo. I'm very fortunate enough to be here po, to be a part of this event kasi nakikita ko po na Ayan o. yung takbo ng ating gobyerno, ganito dapat ang takbo ng ating gobyerno na may malasakit at naghahatid ng serbisyo para sa taong bayan. Galing. Ayan. So, ayan po ayan. Para maiba naman tayo. Yung iba dyan sa Davao, nagwawala dahil nabuko sila sa mga posibleng paglabag sa batas. Ito naman po ating iba, tama ito, hindi lang si Pangulong Marcos ang namimigay ng ayuda, pati ang Kongreso, 19 Congress, kasi ito mga congressman nandito, hindi lang mga taga hindi lang taga Batangas ito, mayroong mga kung saan ang galing na probinsya. Kaya nga ito pala yung card program, cash assistance and rice distribution. Ayan o. Maraming pati si Congressman Salo nandoon, Congressman Paduano. Ayan o, dami o. Parang pamilya naman ho tayo, di ho ba? Matagal na ho ang inyong pinagsamahan kasama ang aking mga magulang, Secretary Ralph Recto, si Governor Vilma Santos. Ayun pala anak pala ito. Ito yung nag-iisang anak ni Recto. Malaki na pala, binata na rin. Tapos nakikilala ko po kayo habang bata pa ako nung umiikot ako sa lalawigan. Ayan o. At binabanggit ko ng po Wow, batang Recto, nagsasalita na rin na hindi po kayo nag-iisa. Yan o. So, mga Batanggenyo at mga sa buong Pilipinas, ayan o, yung batang Recto, anak ni Recto at saka ni Vilma Santos. Malaki na pala. Pero mahusay magsalita Dito lang po kami para sa inyo. Kasi total naman mga taga-Lipa. Ayan o. So ito yung maganda. Ay, napakaswerte ng mga taga Batangas at Southern Tagalog. Madalas na dinadalhan ng mga ayuda ng national government. Diba nung 2 weeks ago, nandyan ang Pangulo. Ang buong taga Southern Tagalog ay binigyan ng 10,000 cash assistance at iba pa, pati title ng lupa. Ito naman, bigas at pera ang ibibigay ng 19 Congress. At nandun po yung marami mga kongresista galing sa iba't ibang mga kongresista galing sa iba't ibang mga distrito sa buong bansa. Yan ang maganda. Hindi lang investigation sila. Alam naman natin, masyadong busy sa quad investigation kung saan-saan mga ginawa ng nakaraang gobyerno. Dito, ipinakikita nila yung kawang gawa ay active pa rin. Wala silang holiday. Ano ba ngayon? Saturday po ginawa ito. So, kahapon at ayan. Talagang malinaw na itong isyong ito po ay bahagi ng yung malawakang tulong. Merong cash assistance, rice, pagbibigay ng rice,
at iba pang ayuda, meron ding investigation silang ginagawa, may mga batas na ginagawa sa Kongreso. So yan po yung kailangan. Yan ang magandang serbisyo. Hindi po ako tagapagsalita ng gobyerno, pero naobserbahan ko lang at yan ang kailangan. Hindi katulad ng ibang grupo dyan na puro pang sarili. Walang ginawa ko, hindi banatan itong gobyerno, siraan ng gobyerno, ichismis ang gobyerno, akusahan ng kaliwat kanan, wala namang katotohanan at wala namang pagpapatibay. Pero ito, may resibo, sabi nga nila, may pagpapatunay. Cash at rice ang ibinibigay. Actually, ginagawa ito ng Kongreso, hindi lang sa Batangas, kung saan lugar nagpupunta ang mga congressman. Kasi organized ni Speaker Romualdez ang mga congressman. Hindi katulad ng araw na parang nakakanya-kanya ang congressman, bawat distrito at probinsya. Ito hindi. Yung galaw ng Speaker, galaw ng Congress, sa isang bawat region, bawat probinsya, iisa. Kung anong meron sa Southern Tagalog o sa mga Tagaluzon, yun din ang ibinibigay sa mga taga Mindanao at Visayas. At yung mga congressman ng taga Visayas Mindanao kasama dito sa Luzon, at yung mga taga Luzon nagpupunta rin ng Visayas Mindanao sa programang ito ng Office of the Speaker at ng 19th Congress. So maganda ito. Pagkalinga, pagmamahal, pagmalasakit. Hindi nila pinababayaan ang mga nangangailangang sektor ng ating mga kababayan. Sana all, pero talaga kung yan lahat ay galawan. Kung wala lang mga makasarili, wala lang mga naninira at nagchichismis sa ating gobyerno, maunlad talaga ang Pilipinas eh. Maraming resources ang Pilipinas, maraming maitutulong ang gobyerno sa mga tao. Ang problema lang yung ginagawang kabutihan, sinisira pa ng iba na may agendang pabagsakin ng gobyerno dahil yung kailang interest na sila ang pumalit, makasariling galawan. Pero kung magtutulungan lang ang lahat ng sektor na walang pangsariling kapakanan ng galaw, matutulungan ang mahirap, yayaman ang bansa, lalong makikilala ang mundo, makakawala sa buong mundo, at makakawala na tayo sa third world country. Yun ang masama sa ating imahe. Tayo ay nasa third world country. Kailangan tayong umangat kasi nakikita ng international community na may mga sektor na hindi tumutulong sa gobyerno, naninira pa. At yun ang nakakadismay sa kanila at sa atin. Pero kung magtutulungan lang, walang mahirap, walang magugutom na Pilipino, sigurado yan. Ay yung iba hindi na nga nakakatulong, ginagamit pa ang kahirapan, ang mga mahihirap, para sa kailang interes, linlangin para sirain ang gobyerno. Alam naman natin yan. Salamat na lang napakalakas ng social media. At katulad itong aking channel na ito, sasabihin natin ang totoo. Gumagawa ng paraan ng gobyerno para tulungan ang mahirap sa lahat ng lugar. Manggagawa, farmers, mangingisda, driver, at lahat pang mga mahirap. At iba't ibang klaseng ayuda. Kung ito lang ay susuportahan ng mga taong mapanirang uri o grupong makapili, makasarili, o pro-China, o kung ano man, di ba, mas magaginhawa. Kaya kung ano man ang galaw ng Office of the President, ng National Government, ito'y napapanahon, kaya ating suportahan. Tangkilikin natin. At huwag kayong maniwala, huwag kayong paggamit sa mga grupong palagi at paulit-ulit na naninira dahil gusto nilang maghawak ng kapangyarihan. Walang sawa sa kapangyarihan. O baka may pinagtatakpan kaya gustong bumalik sa gobyerno dahil nabubuko isa-isa ang mga posibleng violation, mga posibleng pang-aabuso ng nakaraang administrasyon at mga nakaraang government official.